medyo umuklog. So, ayun, mag-ano lang po ako. Wait lang. Mag-share screen lang po ako. So, again, thank you and amazing morning, everyone. So, I'm Manisha Sorino. So, ayun. So, ayun. I'm Manisha Sorin, former OFW. Tama po ano si, ayan. Former OFW po tayo ng Hong Kong and Software Elite Executive po ano, ng company. So, ayan mga mentors. Start na po ba tayo? So, ayan, si Mentor Anisha, hindi po lumaking mayaman. So, ito po yung kinagis ng buhay ni Mentor Anisha sa probinsya po Tubong Leyte po Waray kung sa yung dialect po namin. So dito po sa bahay na to nakatira si Mentor Anisha since nung maliit pa po hanggang sa nag-graduate po ng high school. So sa Pilapil po kami dumadaan kasi nasa gitna po ng bukid yung bahay namin. So malayo po kami sa baryo. So, ganyan po ang buhay na talagang araw-araw na nilalakad namin papuntang school hanggang nung nag-high school ako. So, dito pa lang mga mentors, dito na po umano yung isip ni Mentor Anisha na hindi habang buhay dito ako maninirahan, sabi ko. Gusto kong yumaman. So, sino po ba yung, nakapag, na, nung simula na, kung naranasan niyo po maging mahirap, sino po ba yung nag-isip? Ayan, si Mens, ano, yun, talagang nag-ano na ako na sabi ko, gusto kong yumaman, gusto kong makaahon sa hirap, gusto kong magtayo ng malaking bahay, maraming sasakyan, pero wala akong alam kung anong brand. Ano, wala akong alam kung anong klaseng sasakyan, basta sasakyan. Yun yung nasa isip ko. Pero nung nag-graduate na si Mentor Anisha, lumuwas na po dito sa Maynila at naging sales lady po ako. Hindi na po ako nag-aral kasi ang nasa isip ko talaga makatulong na sa pamilya. So, 10 kaming magkakapatid, pang-siyam po ako. 'Di ba? Malapit na mag-isang team sa basketball. 'Di ba? So, ganun po, so pang-siyam po ako, pangalawa po ako sa bunso, pero ako pa rin po yung parang naging breadwinner hanggang ngayon. So, 18 years nagtrabaho si Mentor Anisha bilang sales lady sa iba't ibang parte po dito sa Maynila, hanggang sa naisipan po na pumunta na po ng Hong Kong, mag-ibang bansa. Kasi sobrang liit po ng sahod, parang pang-survival lang So, lalong-lalo na nung kung aware kayo nung nag-Yolanda 2009, 13. So, isa po kami doon sa Nasalanta, Tacloban. So, yun po So, yun, pumunta po ako ng Hong Kong, pero 2018, pero pagdating po ng 2021, hindi ko akalain na magkakasakit po ako. So nagkasakit po ako kaya po nakilala si I Am Worldwide dahil po dito sa kaibigan ko, hindi ko rin po siya kaano-ano. Nakilala ko lang din po siya sa Facebook at ipinakilala niya ako sa anak niya na iyan po yung aking angel mentor upline, si Mentor Cyron Villanueva. So, ayun po hanggang sa dumating yung product sa akin, parang doubted pa ako pero sabi ko kung ito lang din naman ang makakapagaling ano, sa aking karamdaman, bakit hindi ko igagrab? Kasi wala pong ibinigay sa akin yung doktor ng Hong Kong, mga Chinese doctor, wala pong ibinigay sa akin na gamot. Ang sabi lang kasi dito banda mga mens, ito dito banda, nakita nyo medyo malaki dito. Ano po yan? May bukol po yan dyan. So, sabi ng doktor, obserbahan pa po yung bukol in just 4 months. October po ako nagpa-check up. So, sabi ko, sa isip ko,
October, November, December, January, February. So pagka February, sabi ko may dugo pa kaya ako. Kasi yung aking nagma-mild stroke na rin po ako diyan sa na yan, sa sitwasyon na yan. Nagma-mild stroke na ako at saka pasintabi kung may kumakain. Nagdudura na rin po ako ng dugo at hindi ko namamalayan, tumutulo na rin araw-araw yung dugo sa ilong ko. So, ganun po yung nangyayari sa akin. Hanggang sa, nung nagpa-check up ako, doon ko nalaman na may lymphocyte ako. So, going to leukemia na po yung sakit ko. So, 20% na lang yung red blood cells ko. So, doon ko naisip, sabi ko, kung aantayin ko pa mag 4 months, edi wala na akong dugo. Baka ano pa ang mangyari sa akin. So, grinab ko po yung barley. Nag-abil po ako ng bundle package, pero mga mentors, ako yung OFW na mahirap pa rin. Pumunta ako ng ibang bansa para magkaroon ng pera pero wala pa rin po akong pera. Paano ako nakapag-avail po ng bundle package, yung 44,800, ipinangutang ko pa rin po. Di ba? So, ganun po yung nangyari. So, pinangutang ko pero after that, mga mentors, nung after 3 months po or 4 months, pagdating po ng February, iyan na po yung aking sitwasyon. Kasi dumating po ng November, so after pagdating po ng February, more than almost 3 months po or more than 3 months, yan na po yung nangyari sa akin. Ano na po ako? Okay na po. Back to normal na po lahat. So nagpa-medical ako, so back to normal. Wala na rin po yung yung bukol ko dito sa may panga. Okay na rin po, and then after that pagka September, na-terminate po tayo sa trabaho. So sabi nga, wala talagang forever mga mens. Kahit sa trabaho talagang, lalong-lalo na sa trabaho, walang forever. Ayan, nasa na po ako. September yan, 2022. So nasa terminal na po ako airport na po ako ng Hong Kong, pauwi na po dito sa Pilipinas. So, yun po pagdating ko dito sa Pilipinas, wala po akong matuluyan, which is nakatuloy naman ako sa kaibigan ko sa Guadalupe, pero pinorso po ako ng aking upline at saka ni Grand Upline na mag-GGS. So, hindi pa po ako nakakauwi until now sa amin. No, so delay gratification. So, kasi dito ko rin na sabi ko, kung uuwi ako sa amin, wala akong pera. Kasi nga may utang pa ako doon. So, yung termination phase sa akin, ibinayad ko rin pa rin po sa utang ko. So, nag-GGS po ako. Ito po na pa tayo dito sa isang hub na ang dami. Ang dami namin dyan mga mentors, 15 po kami sa isang unit. Pero dalawa naman yun, dalawang palapag dito sa GGS. Pero ang saya, pero minsan, pumapasok sa isip ko, mabubuhay ba ako dito? Yun ang lagi ko nasa isip. Pero tapos sabi ko, gusto ko pa rin bumalik po sa ibang bansa. Sabi ko kasi parang hindi ko talaga ang mag full time. So hanggang sa, ayan, natuto rin po akong yung mamusakal. So ayun, nasama-sama ako sa kanila. Ayan, libre nila ako ng palamig, ayan, tapos fishbowl. So, inaano na namin yan nung month of almost December na po yan. Kasi sabi ko hindi na ako makakabalik ng ibang bansa. Ang iniisip ko na bumalik ng ibang bansa, hindi na po ako nakabalik kasi nga yung employer na sa akin na dapat yun ang mag-aano sa akin ng visa is nag-back out. So, sabi ko, pag nag-apply naman ako dito sa Pilipinas, back to zero po ako. So, sumama-sama na ako sa kanila kung paano gawin si IAM hanggang sa nagkaroon po ang limitless ng 90-day burn. So kahit sabi sa isip ko hindi ko kaya pero ginawa ko kasi sabi ko walang ibang tatrabaho sa account ko kundi ako. So sabi ko bakit hindi ko subukan ang mag-join. So mga mentors, wala po akong pera diyan pero na-pursue po tayo na mag-join sa 90-day burn kasi sabi ko hindi ko masusubukan ang sarili ko, hindi ko masasabi na kaya ko kung hindi ko susubukan. So 500 ang registration fee. Sabi ko paano kaya ako makakakuha ng 500?
Kasi wala ako pang ano, wala akong mga mentors yung pang, sabi pa parang pang survival lang talaga ano, pangkain. So, yun ano mga mentors, sabi ko saan kaya ako kukuha ng ano. So, kaya natuto ako diyan, yan kahit sa gabing-gabi na, nagaano talaga kasi kailangan po 2 talks every day. So pag hindi ka na kumpleto ng 7 days na 14 talks, automatic magbabayad ka uli ng 500. So sinikap ko talaga yan ng 2 talks everyday. Kaya kahit gabi na, kahit alas 10 na ng gabi, namumusikal pa kami, nagpa-flyerings pa kami. Mayroon lang po kami makausap na yung pag may kinakausap ako na inaabutan ko ng flyers, dinidiretso ko na agad ng ano, ini-explain ko na agad ang benefits ng barley, tapos kung gusto nila magkaroon ng 50% discount, gano'n. So, ayun, may mga kasama ako, pinipicturean nila ako para mayroon po kami ma-present sa ano sa Team Limitless. So, nung pagdating po ng ano na ano mga mentors, pagdating ng end of month, first month, so thank you Lord kasi nakumpleto po natin yung ano sa loob ng isang buwan, kumpleto po tayo ng talk. So, 500 lang yung naibayad ko hanggang sa natapos yung 90-day burn. Dito po tayo nakakuha ng mga PN dahil po sa 90-day burn. So sabi ko, hindi ko makukuha ang mga ganyan, mga PN, mga repurchase, mga benta, kung hindi ko talaga sinubukan yung sarili ko, kung nilimit ko yung sarili ko. Kasi nung nag-meeting po nung ano, ng 90 Diver, naging ano namin si Mentor Dave, naging speaker namin si Mentor Dave. Doon po naman sinabi ni Mentor Dave, hindi porket 2 days, 1 day 2 talks, i-mimit nyo lang ang 2 talks. Kailangan sikapin nyo in just 1 week maka 2 PN kayo. Hindi puro talk, sabi niya. So doon ko na ano, kasi sabi niya, doon mo masasabi na mayroon kang production sa loob ng isang linggo kung ikaw ay may PN. So doon po ako na-open yung mind ko. Sabi ko, oo nga, puro ako tok nung nakaraang linggo, wala akong PN. May benta ako 2 box. Pero sabi ko parang hindi pa rin ako komportable doon. So doon ko na ano, yung sinabi, talagang pumasok sa mind ko, yung sinabi ni Mentor Dave. Doon ka magiging ano sasabihin mo na may productive yung ano mo, productive yung buong araw mo, yung buong linggo mo pag once na may PN ka. So sikapin nyo magkaroon ng 2 PN every week. So ginol ko po yun ano mga mentors, 2 PN every week pero iba pa rin. Kasi dapat to, ano lang, 8 PN lang ang isang linggo, ay isang buwan, di ba? Pero ako naging 13 PN ang isang linggo. So, good news dyan, ano, mga mentor, sa 90-day burn, pagdating ko ng cut-off ng 90-day burn, ako po yung nanalo ng 5,000. Di ba? So, gano'n. So, kung kayo may 90-day burn, i-grab nyo lang po, parang ako lang na kahit wala akong idea, kahit hindi ko alam kung saan ko kukunin yung PN, saan ko kukunin ang makabenta, ang importante na kapag-share tayo. So, kasi ibibigay din po yan ni Lord. So, dahil po sa consistent po natin, ano, dahil po sa 90-day burn, sabi ko nga, naging consistent po tayo sa Team Titans na top earner po, ano. So, ayan, naging top earner tayo dito, 28, top 28 tayo hanggang sa punta tayo sa top 21, sa top 15 hanggang sa pagdating ko dito po sa 2024, nandito rin po tayo sa top, ano ba, sa top 11 or 10. Ayan. So, pag talagang kinonsistent ang paggagawa kay IAM, talagang mahihit mo yung ano yung goal mo. So, pagdating naman po nung last year, nung August, dapat rank up na rin po ako. Pero nagpaubaya po ako sa upline mentor ko kasi sabi ko hindi ko kaya men, sabi ko ikaw na muna. Ako na muna ang tatrabaho sa side ko, ikaw na ang magtrabaho sa kabilang side mo. Kasi walang tumatrabaho sa kabilang side niya, so sinulo niya ang trabaho sa kabilang side niya. So sabi ko, mens, ako na ang tatrabaho sa kabilang side mo.
Sabi ko, i-hit mo na yung Sapphire mo, follow na lang po ako. So, yun po pagdating po ng August, nag-Sapphire po yung aking upline mentor. So, nahirapan ako mga mentors so hanggang sa pagdating po ng October, parang naaya tayo sa hindi na nasama dito sa slide ko. Nasama po tayo sa declaration, sabi sa akin meeting. Ayun pala declaration. So, sabi ng upline ko, push mo na 'yan. Kung hindi mo kaya mag-Sapphire, ka, maglabas ka ng resulta. Pero pa rin ako, hesitate pa rin ako kasi wala po akong ipon. Wala akong ipon. So sabi ko, saan ako kaya kukuha ng pang down payment? Pero pag sinabi talaga ni nakapag-declare po tayo dito kasi ang sabi ni Coach Carlo hanggang April 2024. So October to April. So sabi ko, kaya ko, makakaipon ako, makakapaglabas ako ng sasakyan mga month of March or April, sabi ko. Yun yung nasa isip ko. Pero nung pinapagsalita na ako doon sa harap, pinadeclare na ako, ang sinabi ko, hindi matatapos ang December 2023, maglalabas ako ng sasakyan. So iba yung nasa isip ko nung nasa upuan ako, iba yung lumabas sa bibig ko nung nasa harapan na ako ng declaration. So yun nga, na-open up ko sa mga ka-cross line ko, sinamahan ako sa Toyota. Habang nag-filled up pala ako dyan, di ko alam, yung kumakausap sa akin na taga-BDO, siya pala yung mag-a-approve sa akin at siya rin po kasi ang nagturo kung ano yung mga dapat kong isusulat dyan. Sabi ko, hindi, wala kasi akong ganito, ganyan. Ang dami kong disagree doon sa mga sinasabi nung taga-BDO. Basta sabi niya, sundin mo kung anong sinasabi ko, isulat mo dyan. Di sinulat ko, yung pala, approve na ako. 3 days, inilabas po yung sasakyan. So Monday, tumawag sa akin yung BDO for verification lang, through call, and then pagdating ko po ng Miyerkules, labas na yung sasakyan, nagulat pa po si Coach Carlo. Nag-send ako sa kanya ng screenshot ng namin, ng agent ko, na nakalagay doon na anong oras kasi release na ng car mo. Kaya sabi ko, Coach, release na po ng car. Sabi niya, ha? Ang bilis naman, sabi niya. Kasi, October 25 declaration, pagka November 19, labas ako ng sasakyan. Wala pang 1 month. So, ako rin po ang nakakuha dyan ng 10K. Sabi gano'n, no? So, ayun, nakapaglabas ka na ng resulta, ikaw pa yung nakakuha ng, kasi may dyan penalty. Pag hindi ka nakapaglabas ng sasakyan, pagdating ng cut-off, magbibigay ka ng 10,000. So, ako ang nakakuha ng 10,000. Ako ang panalo eh. Sabi ganun, no? So, palagi tayo nananalo. And then, ayun, pagkalabas ko po ng sasakyan, pagdating po ng March, sabi ko, di ba, March ako maglalabas ng sasakyan, pero March po ako nag-Sapphire. Kasali po yung aking leader na taga Hong Kong. So, sabay kami nag-Sapphire kasi siya mismo ang nag-push din sa akin. Kung ano ang sinabi ko sa upline ko, sabi ko sa upline ko, ikaw na ang mauna, susunod ako. Pero ang sabi naman nitong aking leader sa Hong Kong, Mens, mag-Sapphire ka. Kasi yung leader ko maglalabas ng 5 gold next month. Sabi niya nung February. Nung nagpantig yung tainga ko, 5 gold yun, hindi pwedeng hindi din siya mag-Sapphire. So sabi ko, pag meetingan natin, so nag-meeting kami niyan, mula February, pinagplanuhan namin, tapos lahat hanggang March. Pagdating talaga ng March, halos gabi-gabi, lang mga mens, tiyaga. Tiyaga kasi OFW eh. Sa OFW talaga nakatutok ako sa kanila. So siya po ang tumapo sa right side ko. Tapos ako naman sa left side, tinulungan ko rin yung mga leader ko. May mga leader naman akong katulong. Pero alam niyo mga mentors, ang napaka-bless lang kasi. Nag-Sapphire kami pareho, wala kaming mga VIP package. From gold to copper lang po kami. 24 o 21 copper. I think 21 silver and then
12 golds. Yun lang po ang mga PN namin. Wala kaming ads, wala. Organic lahat ang ano namin, PN namin. So, yun po ano, samantala sabi nga ng pinapagalitan ako ng ano grand upline namin, si Mentor Grace, kasi sabi niya, ang tigas ng ulo mo, tita. Hindi ka kasi makakapag-sapphire hanggat hindi ka nag-a-add, sabi niya. Kasi doon ka makakakuha ng mga ano, ng mga PN. Hindi talaga ako nag-add sa mga mens kasi ilang beses na ako sumubok sa pag-boosting, laging tulog. Laging sunog yung pera ko. Kaya sabi ko, hindi na, bahala na, focus na lang po ako sa mga leader ko. So doon, nag-sapphire po kami ng ano, ng March. Kaya sabi ko, kaya naman pala. Kasi sabi ko sa mga leader ko, wag tayo mag-focus sa mga higher package kung hindi ibibigay sa atin ni Lord. Focus po tayo kung ano yung ibibigay sa atin ni Lord. So doon po kami nag-focus sa mga pumapasok sa amin, copper, silver, gold, ganun po ang mga mentors. So yun, nagpa-thank you kami dahil nga parehas kami nag-suffer. Walang naiwan sa amin ng aking leader. Ayun, mga mentors, ito lang naman ang ginawa ko, ano? Ayun. Ito lang naman yung ginawa ko, yung ano, kung kailangan talaga ano, kung gusto mo ng resulta, lagi lang tayo mag-yes mentor, which is ako, hindi ako nag-yes mentor sa aking grand upline nung ano ako, ads, ano, kasi sabi ko, wala na talaga din akong ano, pero lahat naman ng, ano niya, nang nagsabi siya na maglabas ako ng resulta, naglabas talaga ako. Kahit alanganin ako kung saan ako kukuha ng pang down payment, kahit alanganin ako saan ako kukuha ng pang monthly, pero thank you Lord, ano, kasi na-iso-survive pa rin natin until now, nasa atin pa rin yung sasakyan, ano. So, thank you Lord dahil magwa 1 year na rin po yan, ano. So, ayun, pag sinabi ng ating upline, ating mentor, maglabas ka ng resulta, gawin mo lang. Kasi ang pagpupush po sa atin ng ating mga upline ay hindi po yun para sa kanila para sa atin. At saka yung para din po yan sa mga leader natin. So ayan, kung gusto mo maging leader, mag-ask ka lang kay mentor. Kasi, mag-yes ka kay mentor, kasi aanuhan ka niyan. Lahat ng magiging leader mo, susunod din po kung ano yung ginawa mo sa pag-yes kay mentor, lahat din ng sasabihin mo sa kanila, mag-yes din po. Ano? So, gusto mo ng team, magtanong ka kay upline kung paano i-manage, paano ang unang gagawin sa pag-build ng team. So, at saka pag si mentor nagbigay ng task, kahit sa isip mo hindi mo kaya, i-yes mo lang, and then syempre, gagawin po, susundin ano, action, ano, so action po mga mens, wag yung sasabihin mo na yes, tapos hindi mo action. So, ayun, asan na yun? Ayun lang, ano mga mentors, so, kung may tanong po, ano, to God be all the glory, ano, thank you. So, yun lang po yung mai-share ko sa inyo. Pero kung may tanong po kayo, ano, may time pa naman tayo. So, pwede po kayo magtanong. Ayun, ayun. Medyo nawala lang ako ng connection, no? Ayan, okay na ba? Naririnig naman ako. Narinig ba ako, mentors? Naririnig naman ako, no? So, ayan, thank you very much, Mentor Anisha, sa iyong inspiring story, no? But bago po yan, before we end, mga mentors, okay lang po ba? Patay po dyan. Thank you, Mentor Anisha. Andiyan pa po ba kayo, mga mentors? Ay, grabe. Thank you, Mentor Anisha, sa iyong time. Alam ko may mga gagawin ka pa, important after nito. And ay, okay lang po ba, Mentor Anisha? Question lang, at least 3 bago ka mag-leave. Sige, sige, men. Sige, men. Ayan, ayan, ayan. Eto, may nag-chat na agad dito sa ating chat box. Ayan, paano po mens ang lines or approach mo sa organic? Paano mo sila kausapin? Kasi ang galing mens eh. Usually kasi alam talaga natin mostly ngayon
puro ads na yung sinasabi ng mga top mentors natin. Which is, meron naman talaga, as in, binibigyan tayo ni Facebook, pero syempre, iba pa rin talaga kung ano yung strength mo, mas okay, dun ka mag-focus. Dun tayo mag-focus sa strength talaga natin. So, ayun, Mens po yung tanong ni Mentor Melody. Ayun, amazing morning po. Thank you. So, ayun, tama ka nga, Mentor Almiri, kung saan po yung strength natin, doon po tayo mag-focus. Kasi, ganun din po kasi ako eh. Nasunog lang, I think, 2 or 3 beses ako nag-try mag-ads, talagang sunog. Unang ads ko, more or less 6,000 na sunog sa akin. Isang box lang po na barley yung bumalik yung nabenta ko. Tapos pag ads ko uli, I think mga 2,500 ang naubos, wala kahit isang inquiry. Pagdating na naman nung pangatlo, mayroon niya nag-inquire, puro kabastusan naman. So sabi ko ayoko na, sabi ko. So ayun, before kasi mga mens, kasi ngayon tinanggalan na ako ni Mita ng marketplace. So I think mga 3 or 4 months na ako walang marketplace. So before talagang sa marketplace, umano talaga yung aking account, kasi nag-start ako sa pagpo-post lang ng marketplace ko, I think about 20 post lang. Doon nag-boom. PIN, benta, ayun, talagang dami, I think more than mga 40 or 50 plus ang nakuha ko doon in just mula February hanggang May. May or June, mula February hanggang June. Ang nakuha ko doon na PN nasa kasi yung PN ko ngayon na nasa 60 PNs. Copper, silver. Ayun. Copper, silver yung PN ko doon sa marketplace. So kung mayroon kayong marketplace po ngayon mga mentors, ang i-post nyo doon sa isang picture, isang post lang. Tapos iba-ibahin nyo lang yung location at saka yung description, kahit same lang ang description. Tapos ibahin nyo lang din po yung nga to, doon sa pag mo ng kung pero kahit alin naman doon, health and wealth, kung how sa house mayroon yun eh, yung parang sa mga ng category. Ayun. Sa category. Tapos sa place naman, sa location, kahit saan nyo yun ilagay. I-edit nyo lang yun. Tapos, i-hide nyo sa friend. I-hide nyo yon sa friend nyo para, kasi ang purpose nyo, hindi makita ng mga friend nyo kasi minsan may mga pag once na naklik yan ng mga friend nyo na lang po ang makakakita sa post nyo. So, ang purpose natin, makita talaga, maipakita ni Mita sa mga client mismo na interesado. Kaya i-hide nyo po. So, yun. And then, pasok din po kayo kasi yun na naman po yung ginagawa ko ngayon simula nung tinanggalan na ako ni Mita ng marketplace. Sa buy and sell, mga page, pasok po kayo doon sa page. Post lang po kayo doon. Kahit wag naman masyadong maraming kasi nahahide na yung ibang picture. 4 or 5 picture. Unang-una doon yung barley. Tapos ilagay mo na yung benefits ng barley. Andin yung 30% up to 50% discount. Or else, maglagay ka ng isa sa mga pinaka main health concern ng mga tao, kagaya ng 'di ba meron tayong mga testimony na nakasulat na lang kung ano ang health concern nila. So yun. So bali kahit 4 or 5 ay focus mo doon. Tapos ang nilalagay ko kasi doon na caption yung yung beware
Hindi basta-basta barley. Dapat I am amazing pure organic barley, tapos mag-ingat sa mga piki, ganun. So, ganun yung pinopost ko. So, lahat naman ng page yan, pinopost ko lang ng pinopost. Minsan, ano ako, 3 times a day ako nagpo-post. Umaga, tanghali, hapon. Ganun. Pero minsan, pag pag hindi pa talaga loaded yung aking mata, pag habang nakahiga na ako ng mga bandang 12 or 12:30, nagpo-posting muna ako sa international page. Yung mga page sa ano, 'di ba may mga buy and sell page din sa ibang bansa? Yung kagaya niya ng ano, Canada, mga Mga groups Pinoy din. sa ano, Pinoy sa ah Pinoy sa Canada, ganun. So, Okay. mga OFW, ganun. Doon, nagpo-post naman po ako. Kasi syempre iba yung time natin dito at saka sa kanila. So, Mm. doon din ako nung kailan last week may nag-message sa akin doon sa post ko, magkano yung barley. So, nabintahan ko po yun, taga Antipolo. So, Mm. convert ko na agad sa Messenger. And then, sa groups, mga Opo. yung group chat, kasi mayroon tayong mga means ano, mayroon doon sa mga page na yon, may nakalagay doon yung Group group chat. chat. Yung chat, pag may nakita kayong chat, pasok kayo dyan. Kasi yun yung ginagawa ko. Pumasok ako dyan sa Malaysia. Post lang ako doon ng barley. Post lang ako ng barley. Picture lang ng barley. Tapos biglang may nag-comment. Magkano? Tapos, minessage ko siya on the spot. Nireply ko lang siya. Sabi ko, message, pasin po ng message, sabi ko. So, minessage ko siya, ano nga to? Privately. Tapos, nung sinabi niya sa akin na, legit ba? Kasi akala niya, nasa Malaysia ako. Sabi ko, nasa Pilipinas na po ako. Nagkunyari ako, mens, nagaling ako doon. Sabi ko, ay wala na po ako dyan. Umuwi na po ako. Nandito na po ako sa Pilipinas. For good na po ako. O, di ba? Ochosera. So, ayun. Nakuha ko yun, mens. On the spot, silver. So, nung nagsabi siya sa akin kung legit, tinawagan ko na agad siya. Kasi mahirap eh. Mahirap yung, di ba, sanay na tayo. Minsan, na ano rin natin yon yung ma-scam tayo. So, tinawagan ko na agad siya. Sabi ko, call po ako. Pag call ko, nireceive niya, sabi ko, hello po ate, ganito, ganyan. Chinika-chika ko siya, sabi ko, para hindi ka na po mag-doubt, ito po, sabi ko, original na original po yung pagmumukha ko, ate, sabi ko, para hindi mo po ako pagkamalang scammer, sabi ko sa kanya. Sabi ko, I feel you naman po, sabi ko, kasi minsan na rin po akong na-scam, sabi ko sa kanya. So doon, napatawa siya, yun, sabi niya gusto daw niya maggamit ng barley, matagal na daw niya na ririnig yung barley, di nga lang niya alam kung saan siya bibili kasi ang dami nga daw mga ano, scammer, mga fake ang dumarating. So, ayun po ate, sabi ko, pinakita ko pa yung background ko dito na may mga barley akong nakasalansan. Sabi ko, ate, itong nakasalansan, mga ginamit ko na po, karton na lang. So, sabi niya, sige, sabi niya, kuha daw siya. So, in-explain ko sa kanya, from jade to ano, to silver. Sabi niya, silver na lang daw munang kukunin niya yung 16.8. Sabi ko, sige po, sabi ko. Tapos sabi niya, sige, pahingi ako ng mode of payment mo. So, iniremittance niya yun. So, nagpasa ako sa kanya. So, ayun, kiniklaim ko, tapos prinasis ko agad sa office, and then, kinabukasan, pinadala ko sa kanya yung product sa Malaysia. So, hindi ko na pinatagal. Pero habang nandun ako sa office, tinawagan ko siya. Sabi ko, ate, nandito na po ako sa office. Ito po, inaantay ko na lang na tawagin ako ng staff para bayaran ko na po. Andito na po yung pera mo. Nagpadala rin, sinabay na niya yung pagpapadala niya sa package at saka yung pang-shipping. Kaya hindi rin masabi na minsan talagang mayroon at mayroon kang makukuha. Tiyaga lang, mens. Tiyaga lang sa buy and sell, sa marketplace. Pero kadalasan talaga,
Nung mayroon pa akong marketplace talaga ako. PN at saka benta. Ayun, hope na masagot ko, Mentor Melody, yung tanong mo, no? Thank you very much, men. Grabe. Ngayon lang din namin nalaman yung iba dyan. Thank you very much po, no? And ayun, Mens, ito po, last na lang tong question na to. Ang target nyo din po ba nung nag-hit kayo ng, from Mentor Jen, by the way, ang target nyo din po ba nung nag-hit kayo ng rank ay mostly international? Mm, Mentor Jean, nung nag-hit po ako ng rank up, hindi ako nag-target ng international. Pero pinukusan ko yung aking leader na nasa Hong Kong. Kasi may, 'di ba yung international ko kasi yung Hong Kong. So yun lang naman. Pero mayroon din po akong international na nasa Australia. So nung kinausap ko yun, nag-produce din naman po siya ng isang gold at saka isang silver. Pero more on focus ako doon sa Hong Kong. Kasi sabi ko hindi ako pwede mag-rank up na hindi ka rin rank up. Which is siya ang trumabaho sa right side ko. Tinapos nila yung right side ko. Tapos sa left side ko, yung taga-Australia, yun yung nag-produce ng isang gold at saka isang silver. Tapos yung leader ng leader ko dito sa Paranaque, nag-produce din ng isang gold na taga Cebu naman yung napiin niya. So, yung mga user ko, nakapag-produce ng mga copper, o hindi ko akalain na magpapapiin sila. Kasi hinayaan ko lang yung mga user ko eh. Pero, bigla na lang nagme-message, Mens, ano po, pa-assist, mayroon po akong PN copper. So, parang natuwa naman ako. Siyempre, tuwan-tuwa ako kasi dagdag RQB yun eh. So, sabi ko, sige, thank you, okay. Ano ko yun. Pero, gusto ko nga sana talaga, mag-target ako ng international, pero hindi, sabi ko nga sa mga leader ko, kung ayaw ibigay, wag na nating pilitin eh. Kasi si Lord talaga ang may plano kung ano ang para sa atin, ano ang para hindi. Kasi kung hindi talaga ibibigay ni Lord, ibig sabihin, hindi yun para sa atin. Amen po. Pero almost ng mga PN ng mga taga Hong Kong ko, mga OFW din po doon sa Hong Kong. Ayun. Hope Ayan. Mentor Jen na sagot ko yung ano mo, yung tanong mo. Thank you, Hmm. Mentor Alicia. Ayan, nasagot daw po sabi ni Mentor Jen. So, ayan, thank you very much po. And ito, from Mentor Jan, ayan, last na po talaga, pangatlong question natin. What makes you decide po, bakit pinush nyo na maglabas ng sasakyan kahit lack of budget? And bakit, wait lang, hindi ko siya mabasa. And bakit nyo din pinush na mag-rank up ng Sapphire? Ano po ang maitutulong ng pagra-rank up? Ayun, mentor dyan. Nung pinush po ako ng upline ko, which is sabi ko nga, yung akala ko meeting lang, hindi ko alam na declaration pala yun. Pero which is, na-inspire kasi ako no, nung bago lang ako dito sa GGS. Na-inspire po ako sa isang katim po namin, core leader po ni Extraordinary, ni Mentor Danny Lawas, si Mentor Jason Amora. Nung naglabas po siya, doon po ako na-inspire. Sabi ko, kasi nung nasa Hong Kong pa ako noon, palagi ko sila mga kausap. Yung parang from zero to tapos pagdating ko rito, nakapaglabas siya ng sasakyan. Sabi ko, na-inspire ako doon. So, start doon, nagpasa-pasa na ako ng mga requirements sa mga company ng sasakyan. So nagpapasa-pasa ako, hindi ko sinasabi sa mga upline ko, sa kahit sino, hindi ko sinasabi sa kanila na gusto kong maglabas ng sasakyan. Nagpapasa lang ako ng requirements, palagi naman ako decline. So hanggang sa napagod ako, pagdating ng October, napagod ako. Napagod ako. Pumunta pa dito yung excited pa ako noon. Napunta dito yung taga PNB na ano nag-CI. Tapos first week ng October yun.
Tapos inantay ko nang hanggang nag-second week, hindi naman ako inano na ng agent ko. Sabi ko wala, decline na naman. Sabi ko ayoko na, napagod na ako. Sabi ko ayoko na. Hanggang sa ayon, declaration, doon na, nag-declare ako. Tapos, tinanong pa ako ng upline ko, ano tita, kailan ka maglalabas? Sabi ko, siguro next year na lang. Pero, iniisip ko rin na ang paglalabas talaga ng sasakyan is hindi para sa akin. Kasi, kagaya niyan, may mga dumarating ako mga leader from other, kagaya niyan, galing sa ibang bansa. So, alam nga naman ipang taxi ko, ano, taxi papunta rito. So, ang ginawa na ipang susundo ko sa kanila, and then, isa pa din po, bakit ko ini-push yung ano, kahit lack of ano talaga ako budget. Kasi sabi ko, kagaya niyan, hindi naman whole life, wala tayong leader sa iba't ibang parte dito sa Pilipinas na kaya natin puntahan. Lalong-lalo na kung kagaya niyan sa mga Antipolo, Laguna. So paano natin pupuntahan doon at sino ang maniniwala na mayroon tayong napapala dito sa IAM kung tayo mismo wala pa tayo maipakita sa kanila. Kasi minsan nag-share tayo, health, okay na kasi may product tayo, napakaganda ng product. Pero pagdating sa opportunity, ano ang mapapakita natin sa kanila na opportunity? Kung tayo mismo, minsan tatanungin, ilang years ka na ba dyan? Or ilang months ka na? Minsan ilang years ka na? Kasi hindi man minsan nagtatanong sa atin ang mga tao ilang years ka na ba dyan? Pag sinabi mo ng kagaya ko, 3 years na po, sumayaman ka na. Ganun agad eh. 'Di ba? Parang gulat ka eh. So, ngayon, sinasabi ko, hindi pa naman kasi nag-uumpisa pa lang ako. Pero, in just 1 year doing full-time the business, ikumpara sa pagiging empleyado ko sa ibang bansa ng 4 na taon, na kahit gulong ng bisikleta, hindi sumagi sa isip ko bumili kasi mahal, wala akong pera. Pero, ang nangyari po, may tumawag lang. Wait lang. So, ayun, ang nangyari po kako dito sa paggagawa ko ng business sa IAM in just 1 year, ito lang naman po ang nailabas ko. So pakita na lang agad ang susi. So doon pa lang, marirealize na nila na kung sila empleyado din dito sa Pilipinas kung ilang taon na, doon din naman nila maiisip na kung kaya nito na dating katulong sa ibang bansa. So, ibig sabihin katulong, halos walang pinag-aralan, di ba? Hindi naman lahat, ano, which is, mayroon naman mga pinag-aralan yung ibang katulong, pero sabi ko, kagaya ko, isang high school graduate, ano ba ang alam sa business? Lalong-lalo na sa networking, di ba? Wala namang alam, lalo naman sabi ko, hindi ko linya ito. Ano bang linya ko? Pagkuskus ng banyo, inidoro. O kung ikaw kako professional, I'm sure, madali ito gawin mo. Sabi ko sa kanila. So doon po na ano na open, actually close ang mindset ko ano mga mentors, pero nung nandito na po ako sa IAM, talagang sa pagti-training din po. Unang-una sa training, dito talaga mau-open yung mindset natin sa training. Kung hindi ka man malayo ka man sa office, sa online. And then kung minsan kasi ang pinapakinggan ko pag kahit naglalaba ako mga ano sa YouTube. And then isa pa, yung pagsasafire kasi, hindi mo pa kasi mapapasunod ang isang leader hanggat hindi ka pa ganun. Ganun kasi yung leader ko. Nangyari po sa akin. Experience ko po ano, sabi ko sa ano sa leader ko, which is hindi pa ako nung nagsasafire. So ngayon, sabi ko sa leader ko, ano siya talagang may capability siya na mag-sapphire. Kasi nag-workout yung mga ano niya mga leader niya, left and right ako, right side ko lang siya, yung left side ko walang natrabaho. So ngayon ang sabi ko, Mens, i-hit mo sapphire.
Alam niyo kung anong sinabi niya sa akin? Di i-hit mo ang sapphire, mag-sapphire ka. O, di ba? So, hindi mo talaga maipupush ang isang tao pag hindi ka talaga ganun. So, nung nag-sapphire ako, ayun, ngayon mayroon na naman mga nag-aano na gusto nila mag-sapphire. Sabi ko, dapat talaga magsa-sapphire kasi unang-una, lalo na kung nalock tayo, ano sa akin, nalock ako sa gold. So, ngayon, paano na lang kung, kasi naka-base po sa rank yung ating income dito kay company. Di ba napakaganda? So, yung rank kasi ng Sapphire, o di ba may 200 weekly potential income. So, yung ano kasi yun eh, yung sales match eh. Yun yung papasok eh. Eh kung mababa yung account natin, eh paano na lang kasi hindi naman natin pwedeng pigilan na may magpasok ng income. Eh kung naka-silver lang tayo, eh kung naka-gold lang tayo, eh yung sales match dun, di ba? Magkano lang? 50K. Tapos ano lang, 24.5, 25K, di ba? So, iba pa rin po yung nakakapag-rank up ka and then iba pa rin po bukod doon po sa income at saka yung pag ano po, ang pagrespeto po kasi ng mga leader sa upline. At saka wala kasing ibang susundan ang leader mo kung hindi ka rin ganun. Kung hindi ka rin sumusunod sa upline mo ay wala na. Sabi nga ng ating mga top mentors, no? What monkey see, monkey do. So, ngayon, yung ano, iba pa rin talaga, iba. Iba ang may naging rank up ka sa Sapphire kasi nagiging inspiration ka nila na grabe. Dati wala naman yan si upline eh, pero nakaakyat na ng stage, nakaganyan na, palagi na, minsan inaano ko yung kagaya nito, di ba? Naging speaker ako, pinupost ko yan sa group chat ko. Bakit ako naging speaker? Bakit ako in-invite ng kabilang team? Bakit in-invite ako ng taga-MVP? Isa lang ibig sabihin yan, mag-rank up kayo. Huwag kayong ma-comfort dyan sa account nyo. Yun yung sinasabi ko. Sinasabi ko. So, ayun, mentor, ano. Yes. Ayun, mentor. Yan, yan. Yes. Yan, thank Mentor you, Jan, Ma'am puno na, Erika. ano ko, yung, nasagot ko yung tanong mo, ano po. Sobrang sagot na sagot na sagot. Ayan, ayan, ayan. Oo, tamang-tama, Vince. And thank you very much, no? Pero yan, I don't know. So, bago ka po, thank you very much, no? Sobrang na-inspire po kami sa story mo. And at the same time, thank you po sa mga tips and sa lahat ng knowledge na na-share niyo po sa amin. May share screen lang po ako para sa inyo, Mentor Anisha, no? So, pang-post nga rin sa inyong group. Send ko na lang po, no, sa inyong Telegram. Here, wait lang. Ayan, kita ba? So, ayan. Medyo hindi makita. Yan, Certificate of Appreciation. This certificate is proudly presented to Mentor Anisha Surin for sharing your IM journey and imparting wisdom and expertise. We are delighted to give this certificate to you as a token of appreciation from Team Dynasty Worldwide, given this 15th of September 2024 from Team Dynasty Day. Ayan, galing po sa aming founder, Mentor Jobert. Binigay sa atin ni Mentor Anisha. Okay lang po ba, Mens? Picture lang po tayo. Ayan, picturean ka lang po muna namin. Mentor Jan, okay lang po. Ayan, baka mas clear dyan. So, ayan. 1, 2. Mga mentors, open tayo ng camera. Wait. Mentor Jan, okay na po ba? Wait. Okay, smile, Mentor Anisha.
In 1, in 2, and in 3. Ayan. And then, dalawa kami. Okay, so dalawa kayo, Mentor Abby. Nasaan ka na? Ayan. 1, 2, 3. Alright, and gallery tayo mga mentors. Open your Gallery. camera please. Okay, pakita ka sa camera and big time sign tayo lahat. Ngiting tagumpay. Okay, 1, 2, and wait lang, biglang may lumabas eh. 1, 2, and 3. Alright, maraming salamat Mentor Anisha sa napakalupit mong sharing for tonight. Thank you sa time mo ha. Back to you Mentor Abby. Thank you, Mentor Jan. Ayun, thank you po sa time niyo, Mentor Anisha. But before you leave po, pwede po ba natin pag-pray si Mentor Anisha? Ayan, pwede ba ako magtawag ng mentor dito? Ayan, Mentor Lawrence, hello, nakita kita. Okay lang ba pag-pray natin si Mentor Anisha? Very, very quick lang na. So ayan, ipag-pray po natin si Mentor Anisha. Ano po? So tayo po ay manalangin. Damin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Ama naming Diyos, dakilang naman nagpapasalamat po Panginoon kami sa araw na ito, Panginoon, sa inyong kabutihan. Pinupuri po namin kayo, pinapasalamatan, dinadakila, at pinaparangalan, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Kayo lamang, Panginoon, yung karapat-dapat po na purihin at sambahin, Panginoon, sa gabi. Lord, nagpapasalamat kami sa buhay po ng aming speaker, Panginoon, sa mentor, Anisha, Panginoon, na tunay na, Panginoon, na napakabuti niyo po, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon. Grabe, Panginoon, yung pagkilos niyo po, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat sa wisdom, knowledge, Panginoon, na kanya pong shinare, Panginoon, na hopefully, Panginoon, sa mga mentors po namin, Panginoon, mga participants, Panginoon, na nakasama po namin, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Lord, yung wisdom, Panginoon, knowledge, Panginoon, na galing po, Panginoon, kay Mentor Anisha, Panginoon, is sa pamuhay po namin, Panginoon, Lord, mag-stay po sa aming mga puso, Panginoon, at kaagad po namin, Panginoon, ma-i-apply yung aming pong nagtulong, Panginoon, sa gayon, Panginoon. Hindi po mawalang kabuluhan, Panginoon, yung aming pong mga programa na ganito, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, sa buhay po ni Mentor Anisha, Panginoon, sampu ng kanyang mga pamilya, Panginoon, Lord, masaganang pagpapala at kapayapaan, Panginoon, mamutawi, Panginoon, sa kanya, Panginoon. Lord, ano man, Panginoon, yung kanya pong desire ng kanyang mga puso, kayo po, Panginoon, patuloy na magkaloob, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gabi na ito, Panginoon, sa mga participants po namin, Panginoon, na naglaan ng kanilang oras, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga buhay po ng bawat isa na nandito, Panginoon. Lord, we claim victory, we claim blessing, Panginoon. And sa mga nagrarang, Panginoon, sa buwan na ito, Panginoon, Lord, kayo po ang sumawa, patuloy na kumilos, Panginoon, sa mga buhay. Yung kaparaaran mo, Panginoon, yung patuloy na magpakahayag, Panginoon, sa mga buhay. Lord, wala po kaming ibang inaasahan, Panginoon, wala po kaming ibang pinagkakatiwalaan, kundi kayo lamang, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa iyo lamang po namin pinagkakatiwalaan lahat sa aming mga buhay. Sa iyo po ang mataas na pupurit, pagsabat, pagdakila. Ay tanging sa iyo lamang sa pangalan Jesus na aming Diyos. Amen, 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 amen. Thank you, Lord po. Thank you very much, Mentor Lawrence. Ayan, pwede tayo mag-unmute. Thank you po tayo kay Mentor Anisha. Ayan, thank you very much, Mens, sa iyong time. Thank you. Ayan, thank you, Mentor Abby. Ay, biglaan Thank you, din. Team Thank you. Dynasty, ano. Thank you, Mens. Mentor Jan. Thank you so much, Mentor Anisha. Thank you so much, Miss Anisha. God bless po. Okay po. Thank you po.